Anong ginagawa mo? Fuyang Shu, hindi ka ba naglilinis? Yuning, Gusto mo talaga siya? Kung gusto mo talaga siya, pirmahan mo ito. Ang sirang unang pag-ibig ni Fu Yanxiu. Asawa ka ba ni Yanchu? Matagal na naming magkakilala. Ako si Jiang Yuning. Nasa bahay ba siya ngayon? Nasa loob po. Tuloy kayo. Yuning, bakit ka nandito? Yangshu, walang abogadong tatanggap ng diborsyo ko. Matutulungan mo ba ako? Alam kong mahirap ito para sa'yo. Pero, ako, Hindi mahirap. Walang kahirap-hirap. Kung ganon, magmumungkahi ako. Hanapin mo na lang si Weiwei iyan. Daang diborsyo na ang nahawakan niya. Lahat panalo. May mabisang payo yon sigurado. Masidong, mapagmataas si Fu Yanxiu. Kahit gusto mo ulit si Jiang Yuning, hindi ka hihingi ng tulong sa kalaban ko. Ipadala mo na lang ang numero. Kaya pala hindi mo sinabi ang numero ko. Kaya pala di mo napansin kanina nang tumawag. Yung hinahanap mo ay malapit lang. Ako yon. Sa bahay ka muna namin titira, pansamantala. Naglinis si Ning Ruowei ng kabilang kwarto. Ano ba yan? Huwag kang umiyak. naiiyak ako sa tuwa. Ang tagal na mula nang may nagpakabait sa akin. Gaga, sinabi kong aalagaan kita habang buhay. Hindi kaya ako makakasagabal dito? Hindi, kahit ilang taon na kaming kasal, magkahiwalay kaming natutulog ni Ning Ruowei. Salamat, Mrs. Fu. Yuning, tawagin mo na lang siyang Ruowei. Huwag mo siyang tawaging Mrs. Fu. Huwag mo siyang tawaging Mrs. Fu. Miss Naneng, halika na. Miss Jiang, inyong kwarto. Miss Ning, talaga bang nandito ang kwarto ko? Yanshu, pakisoli na ang impormasyon sa akin. Babalik ako kay Steven. Kahit patayin niya ako, hindi na kita aabalahin. Anong nangyari kay Yuning? Anong problema? Huwag kang magtanong. Ning Ruowei, nambuli ka ba sa kanya? Fu Yanxiu, 3 taon kitang pinagsilbihan. Anong ugali ko ang hindi mo alam? Baka naman ginawan mo ng masama si Yuning? Sinadya niya iyon, patangluhan niya ipampatak sa mata lang. Pampatak sa mata. Ang luha niya ay maalat.
Mag-ingat ka. Ruobei. Yuning, kumusta ang mga kamay mo? Nasunog ang daliri ko sa mainit na sabaw. Ang sakit. Ikaw na magpunta sa ospital, mahalaga ang mga kamay ni Yuning sa pagtugtog. Walang puwang sa pagkawala. Day off ko ngayon. Bihira akong mag-day off. Isasama kita mamasyal. 3 taon ng kasal ni minsan hindi niya ako niligawan. Biglaan lang ito ngayon. Parang naiwan pa rin ako sa restaurant noon. Ang sama ng loob ko. Gusto kong magbayad. Ito at ito. Dalhin niyo lahat para makapili. Sige po. Magaling pumili ang ginoong ito. Ang Heart of the Ocean na ito ay pambihirang alahas, isang brilyante ng katumbas ng daan-daang karat, bagay na bagay sa inyo. Ruobei, subukan mo. Swerteng-swerte po kayo sa asawang ganito kabait at mapagmahal. Tutulungan ko kayong pumili. Pero birthday ngayon ni Yuning. Regalo ko ito para sa kanya. Baka kasi mag-business trip ako, kaya pakisubukan mo muna. Kaya pala sinama mo ang pasyente ko. Hindi dahil sa konsensya. Kundi para mas maging espesyal ang regalo kay Jiang Yuning. Ginamit mo lang ako mula umpahan, di ba? Hindi ba birthday ni Jiang Yuning ngayon? Sige, mauuna na akong umuwi. Sabay tayong umuwi. Uupo na lang ako't aalis. Yuning. Maligayang kaarawan. Buksan mo na tingnan natin. Naku, Ang mamahal na kwintas ay ipamimigay. walang pag-aatubili, Sir Fu. Sobrang lambing mo naman. Ayaw ko ng bahay o kotse. I-convert mo sa pera. E di i-donate lahat sa charity. Nakuha ko na ang divorce certificate ko. 3 PM ngayon bababa ang eroplano sa lugar mo. Ikaw na bahala sa lahat. Fu Yangshu, hindi ba niya pinapigil? Ilang araw nang hindi umuwi si Fu Yangshu. Malamang dahil magsisimula na ang divorce case ni Jiang Yuning. Abala siguro siya. Fu Yangshu, para sa iyo ang divorce certificate. At ang USB na ito. Nakarecord dito lahat ng pang-aasar ni Jiang Yuning sa akin. Hindi na ako babalik sa susunod. Fu Yangshu. Paalam. Hanggang sa muli. Hindi na ako magiging asawa mo, kundi ang mortal mong kaaway. Wei yan. Ang galing ni Yuning. Nanalo ka sa kaso ng diborsyo mo. Napakabait ni Yanshu. Salamat. Kung wala ka, hindi ko talaga alam ang gagawin ko.
Yanshu, sobrang saya ko lang. Wala nang ibang kahulugan. Okay lang. Yanshu, napakahirap ng pinagdaanan mo. Manlibre na lang ako sa iyo. Doon tayo sa dating kainan ng unahan. Sa tingin ko hindi. May pag-uusap pa kami ni Ruowei mamaya. Nagmamadali ka ba? Anong problema sa akin? Inaya ako ni Yuning. Hindi ko dapat tanggihan. Lalo na ngayon. Si Ruowei talaga ang laging nasa isip ko. Yanshu, gusto ko pa ring magsaya kasama ka. Kakadiborsyo ko lang naman. Sige, magdiwang tayo. Siya. Yanshu? 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 Anong nangyari sa iyo ngayon? Ilang beses na kitang tinawag? Bakit ayaw mo? What? Masama ang mood mo ngayon. May tao? Meron naman. Kapag ikinunot mo ang no, may mahihinang linya na dito. Asawa, masama ba ang pakiramdam mo? Paano mo nalaman? Kasi kapag ikaw ay nangingunot ang noo, lumalabas ang mababaw na linya dito. Yanshu, okay ka lang ba? Okay lang ako. Nag-away ba kayo ni Miss Ning ngayon? Bakit naman? Mabait si Ruowei. Hindi kami nag-away. Kahit magalit siya. Nandyan ang kuryenteng Buddha. Nasaan ang kuryente ko? Meron pa namang isa. Isa lang naman yung kuryente, Yanshu. Bibilhan kita. Ang luma'y di aalis, bago'y di darating. Kapag di umalis ang luma, di darating ang bago. Yanshu, noong birthday ko, sabi mo meron ka na ng lahat. Pasensya na't di ka masaya. Ako rin. Sa panaginip ko, naiisip kita. Hintayin mo pag uwi pinabalik ko kay Ruowei ang mga kuryente. Di ako sanay na wala yon. Nais kong ialay ang awit na ito sa lalaking pinakamamahal sa puso ko. Yanshu, nais kong magpakalakas loob para sa pag-ibig kahit minsan. Nanaisin mo pa ba ako? Yuan Qing, sa tingin ko, hindi na natin kailangan mag-aksaya ng oras sa kanya. Tawagan na lang ang mga security guard at sipain sila palabas. Gusto mo akong sipain palabas? Wala kang karapatan. Afeng, dumating ka sa Furong Pavilion sa loob ng 1 minuto. Sabi mo ikaw ay isang artista. Talagang ginagampanan mo. Mga security, kunin ang babaeng ito at ang asong ito dito sa labas. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob na gawin yon.
Hoy, ikaw ba ang assistant ng presidente? Ikinagagalakitang makilala. Kumusta? Ako si Jiang Mingshu, ang pinuno ng business department. Mangyaring gawin mo ito mamaya. Umalis ka. Pasensya na, Presidente. Nahuli ako. President? Ikaw ba ang presidente ng Yan's Group? Mr. Yan, kung ako ay naka-offend sa iyo sa anumang paraan, humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Dapat kang humingi ng tawad sa tamang tao. Miss Jian, pasensya na. Mapapatawad kita. Tapakan mo ako at insultuhin mo ako. Pero dapat mong bayaran ako para sa pulseras na ito. Babayaran ko. Hindi ko lang alam. Magkano ang pulseras na ito? 100 milyon. 100. Yuning. Paumanhin po. Kahit saan man ako naroon bago si Yanshu, parati akong nakakaramdam ng kawalan. Hanggang sa nakilala kita sa amin, nalaman kong dahil wala ka sa tabi ko. Yuning. Kailangan kong pag-isipan ulit. Paumanhin. Mauna na ako. Paano kaya? Masakit pa ba ang kamay mo? Hindi na masakit. Hindi mo kailangang maging nerbiyoso. Bakit mo ako sinaktan, Tito? Para sa isang bracelet, nasaktan mo ang kamay mo ng ganito, hindi ka ba tanga? Dahil ito ang unang regalo na ibinigay sa akin ng Tito. Kaya ako, Mas mahalaga ba ang bracelet kaysa sa kamay mo? syempre hindi. Pero, kailangan ko pa rin gamitin ang mga kamay na ito para magtrabaho, para kumita ng pera. Aalagaan kita sa hinaharap. Aalagaan mo ako? Tama. Nagiging matalino ka na, bata. Pero tandaan mo kahit kailan sa hinaharap, ang kaligtasan mo ang pinakamahalaga, alam mo ba? Tito, sabi mo. Mas matanda ka na, mas madaldal ka. Pinisasabi mong matanda ako. Ikaw, tingnan mo kung paano kita parurusahan. Tito, Ikaw ba ang bagong manugang? at sino ka? Ang biyenan mo? Ningning. Bilisan mo at mag-empake ka, pumasok ka na sa trabaho. Nanay, bakit ka nandito? Paano ba namang hindi ako pupunta? Tingnan mo ang asawang napangasawa mo. Napakabata at napakatamad. Paano kanya aalagaan? Nanay, Hindi pa kita kinikilala bilang manugang. tita. Sa tingin ko, dahil kasal na tayo, dapat mag-alagaan tayo sa isa't isa. Walang bagay na isa lang ang nag-aalaga sa isa. Ano ang sinabi? Mga kasamahan, ako si Ning Ruowei. Nakabalik na ako. Wei yan. Wei yan. Nakabalik ka talaga. Akala ko hindi ka nababalik. 3 taong katahimikan. Panahon na para magbalik. Sige, susunduin ka namin mamaya. Huwag. Gusto ko munang yakapin ang magandang karera ko. May kaso ba para sa akin? Crayfish mamayang gabi. Huwag ka munang magpahinga. Walang pahinga. Sige. May isang komplikadong kasong pangnegosyo sa ibang bansa. Lokal na kumpanya ng teknolohiya. Inagaw ng dayuhang negosyo. Milyon-milyong halaga ang nakataya. Kumuha sila ng mga pinakamahusay na abogado. Walang lokal na abogadong tumatanggap nito. Ako na ang bahala. Huwag mong isipin yan. Hindi ka nagtitiwala sa akin.
3 araw lang sa korte sapat na sa akin. May pagdinig sa korte si Weiyan ngayon. Huwag kang kabahan, normal lang. Pagkatapos ng 3 taon, bumalik ka agad sa mahirap na kaso. Hindi ako kinakabahan. 3 taon akong naging may bahay. Ngayon ka pa bumalik. Akala ko talaga, siya hindi matinag na alamat. Kaya dapat mong panoorin. Mapatutunayan ni Weiyan ang kanyang kakayahan. Ito'y nagpapawalang sala sa akusado. Weiyan, para kang Diyos, matalino, buong-buo ang ebidensya. Nahulaan mo lahat ng kontrapuntos. Tuwing tututulan nila, nahuhuli mo agad ang butas at direktang sinasagot. Tama na ang papuri. Bigyan mo na lang ako ng bagong kaso. Ang galing talaga. Weiyan, ang comeback mo ay sa napakahirap na kaso. May mensahe ka ba? 3 taong pagre-retiro. Ano ang dahilan ng pagbalik mo? Weiyan, magsalita ka naman. Ako si Weiyan, nakabalik na. Ngayon, hindi na ako Ruwavay. Bakit hindi pa siya bumalik? Kailan ko siya hiniwalayan? Tama. Hanapin ang kaibigan niya. Humanap ng kakilala niya. Hindi. Hindi lang wala akong numero ng kaibigan ni Ruowei. Wala rin akong numero niya. Saan ka pupunta? Yuning, bakit nandito ka? Yan, Shiu. Hindi mo ako napapansin nitong mga nakaraang araw. Bibigyan ko ng pagkakataon ng sarili ko. Yuning. Ako. Dahil ikakasal na ako. Sa tingin mo, hindi ako karapat-dapat sa'yo? Hindi, talagang hindi. Umibig ka ba kay Ning Ruowei? Nakapagkasintahan ka ba kay Ning Ruowei? Yuning, ako. Hindi ko alam. Yan, Shiu. Mahal kita. Tunay kitang minamahal. Yan, Shiu, nais kong makasama ka. Talagang gusto ko. Ang pinaka narinig na nais kong marinig sa buhay ko. Yan ang sinabi ni Yoning. Si Yuning. Tayo ay magkasama. Lulutuin ko ang pagkain mo. Bakit kaya? Makakasama ko si Yunin ng walang pasanin. Ngunit hindi kasing ligaya ng inakala ko. Pero hindi kasing saya ng inakala. Asawa, di ba gusto mong linisin ito? Para sa'yo ang kadenang ito ng beads. Jifu, ayos ka lang ba? Jifu. At kung magagalit ako sa'yo sa hinaharap, tandaan mong bayaran ang isa. Pero kung babayaran mo ng buo, hindi na kita kakausapin muli.
Kay Ruowei ito. Paano ito nangyari? Yuning, ang dami palang masamang ginawa kay Ruwei. Sino ba si Ning Ruowei? Karapat-dapat ba siyang makipaglaban sa akin? Ginagawa ko ang gusto ko. Ayaw na ni Yanshu sa kanya. Siyempre, oo. Diborsiyado na si Ning Ruowei kay Yanshu. Nasa bulsa ko na ang posisyon ni Mrs. Fu. Naaalala ko pa rin, tinitigan ako ni Ning Ruowei nang namumula ang mata, parang gustong umiyak pero hindi umiiyak. Pero nakakatawa rin siya. Alam niya ang ibig sabihin ng pag-urong. Kung hindi, kaya kong. Kung hindi, ano naman ang gagawin mo? Kung hindi, paano ka naman? Yanshu, bakit ka lumabas? May trabaho pa tayong di tapos? Sagutin mo ako. Yanshu, anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Huwag magsalita ng maayos. Sasabihin ko sa'yo, baka umiyak ka na naman kay Ruowei. Para pakiramdam mo inapi ka. O pinabuhusan mo ng mainit na sabaw para iwan ko si Ruowei. O nagpakita ka sa mga tao para makita niyang mahal mo ako. Para malungkot siya. Tumigil ka na. Yanshu, tumigil ka na. Mahal kita. Mahal kita palagi. Pinapalayas mo si Ruowei, di ba? Wala akong ginawa. Sining Ruowei ang sumuko, Yanshu. Hindi mo ba siya mahal? Ako ang mahal mo. Ako ang minamahal mo. Nakalimutan mo na. Ako. Yanshu, nawala na si Ning Ruowei. Hindi lang para magbigay daan sa akin. Pinapawi ba natin ang pagsisisi natin? Hindi ganoon. Hindi dapat ganito ang nangyari. Yanshu, ako. Yuning, ang layo na ng pakiramdam ko sa'yo ngayon. Ako ang nagpamalayo sa'yo. Totoo ba? Tama. Nasaktan kita, Ning Ruowei. Pero paano ko siya masasaktan nang tulad ng ginawa mo? Ikaw ang nagpahintulot na saktan ko siya. Oh. Ako nga? Ako ang may kasalanan, hahanapin ko na si Ruowei. Kamusta yan, Shu? Tingnan mo ang sikreto kong ipinadala sa'yo. Anong balita? Makikilala mo pag nakita mo, ang galing talaga. Bumalik si Weiweian, paano ito nangyari? Si Weiweian ay si Ruowei. Hindi ba't plain housewife lang siya? Imposible yon. Hindi maaaring mangyari ito. Si Ning Ruowei pala, si Weiweian. Akala ko hiniram lang niya ang mga librong ito. O baka sinulat niya lang ng pabiro. Hindi ko inakalang si Ning Ruowei ay si Weiweian, tama nga. Bakit hindi ko naisip iyon? Laging nasa harap ko siya noon. Sinusuri ang kaso ni Guo Jiangyuning. Bawat salita sa loob at labas, meron ding pagtalakay sa mga kaugnay na kaso at batas. Nakita ko pa siyang nagbabasa ng mga libro sa batas. Sa sulok ng bawat libro, nakasulat ang pangalang Weiweian. Nabanggit pa niya sa akin. International na diborsyo, 5 taon nakalipas. At hindi kami masyadong nagkakilala. Palagi siyang nasa harap ko, pero hindi ko siya lubos na nakita. Sa totoo lang, hindi ko lubos nakilala ang taong nasa tabi ko. Hindi ko nakilala ng maayos ang katabi kong tao. Ruowei. Yanshu, saan ka pupunta? Hahanapin ko si Ruowei. Hinding-hindi kitang papayagan. Huwag mo akong pigilan. Yanshu, inilalayo mo ako. Hindi mo pa to nagawa sa akin noon. Yuning, pasensya na. Pasensya na. Yanshu, sa tingin mo dapat kang pumunta kay Ning Ruowei? Patatawarin ka niya? Huwag kang magbiro. Mga bagay na iyong ginawa, nagpatibay sa kanyang iwan ka, hiwalayan ka. Umuwi
at maging reyna ng batas, Wei Wei yan. Fu Yangxiu, tingnan mo ang katotohanan. Ayaw na niya sa'yo. Mahal ako ni Ruowei. Siya ay magpapatawad sa akin. Yanshu? Yanshu, buksan ang pinto. Buksan ang pinto. Malinaw na may isa pang. Malinaw na may isa pang. Isa. Yuan. Sige, ililibre kita ng hotpot mamayang gabi. Ruowei. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ikaw ba si Wei Wei yan? Bakit hindi ka magsabi? Si Attorney Fu ay nakatatlong taon ng kasal. May pakialam ka ba? Hindi mo ako pinapansin. Hindi ka nagtanong. Ngayon mo itatanong kung bakit di ko sinabi. Hindi. Hindi ako pumayag sa diborsyo. Fu Yanshu, nakalimutan mong mayroon ka. Mas mahal mo ba si Jiang Yuning? Ang lambing mo sa mga litrato niya. Ngayon magbibigay ako ng espasyo para sa'yo. Bakit ako pa ang pinuntahan mo? Dahil yun sa akin. Ruowei. Nagkamali ako. Dahil hindi ako sining Ruowei na plain housewife. Si Wei Wei yan, ang reyna ng batas ba ito? Hindi. Ruowei, matagal na pa lang. Wala na yun noon pa. Ngayon, pantay na tayo. Magiging magkalaban pa sa hinaharap. At ang susunod na pagkikita sa korte na lang. Ang muling pagkikita natin ay sa korte na lamang. Mag-asawa tayong dalawa, malinaw na. Paano tayo magiging magkalaban? Sa totoo lang. Tama ka. Matagal kitang pinapabayaan. Gulat kami sa di matatalong reputasyon ni Fu Yangshu. Nagkataon palang mag-asawa sila Wei Wei yan ng Beicheng. Kaya 3 taon nagpahinga si Wei Wei. Magiging may bahay na lang daw siya ni Fu Yangshu. Bulag ba si Fu Yangshu? Di niya alam na kasal pala sa donya ng batas? Chismis lang ang mga iyan. Ang unang niligaw daw niya ay ang pianistang si Jiang Yuning panghalili lang, kaya si Wei Wei yan. Hindi si Ruowei. Ako ang kasama ni Ruowei. Wala na kaming relasyon ni Ji Fu. Lumipas na ang lahat. Hindi. Sa simula pa lang, hindi ko namalayan. Nawala ko na ang pinakamahalaga. Wei Wei yan, sigurado ka bang tatanggapin mo itong kaso? Bakit hindi ka sumasagot? Ang nakuhang abogado ng kalaban ay si Fu Yangshu. Ano naman? Noon pa man, sinabi ko nang maghihiwalay kami. Sa korte na lang tayo magkikita. Sige, susuportahan kita. Pero Pero ano? balak daw ni Fu Yangshu na makipagbalikan sa iyo. Kabado siya ngayon sa iyo. Papatawarin mo ba siya? Nandito si Fu Yangshu para makipagbalikan sa iyo. Nababalisa siya ngayon dahil sa iyo. Papatawarin mo ba siya? 3 taon ko siyang minahal. Nang magdesisyon akong makipaghiwalay sa kanya. 1 buwang cooling off period lang ng diborsyo. Ang gusto ko, madaliin mo na. Ayaw ko na siyang makasama kahit kailan. Siya. Matagal na sigurong gusto kong umalis. Hanga ako sa iyo. Simple ka lang. Salamat sa sipag mo. Pwede ka pang pumili ng iba. Ang galing mong abogado. Bibilhan kita ng milk tea ngayon din. Anong ginagawa mo? Fu Yangshu, bakit ka ganyang nananabik?
Hanggang ganitong oras ka pa sa asawa ko. Ako raw ang nananabi. Nakalimutan mo na ba? Dumaan na tayo sa abogado para sa diborsyo. Hindi ko sinang-ayunan ang diborsyo. Ruaway, paano tayo nakapaghiwalay? Hindi ako sumasang-ayon diyan. Ayaw mong pumayag. Bakit mo ako gustong idemanda? Alam mong hindi yon ang ibig kong sabihin. Gu Yangxiu. 3 taon niyang pinagsilbihan ang pagsasalo niyo, 1,095 araw mong inalagaan at minahal siya. Anong ginawa mo? Hindi mo ba siya laging pinangmamaliit? Bakit ngayon mo lang naramdaman ang pagsisisi? Gusto mo bang magpakabusog habang nakatitig sa kawali? Ito ay sa pagitan naming ni Ruaway. Hindi ka naman dapat nakikisali. 1,095 araw. Ayoko siyang gambalain noon. 1,095 araw siyang nagtiis. 1,000. 75 araw. Ruaway, hindi ko makita ang kwintas na Buddha na ibinigay mo sa akin. Wala akong mahanap, ikaw kaya? Wala na ba talagang pagpapatawad sa akin? Fuyangxiu. Ang babaw mo talaga. Ah, ganun ba? Hindi na kita guguluhin pa. Kumusta na? Po. Mag-overtime ka pa. 5 taon na nakalipas, nang magtayo ako ng sariling law office, ang sumunod na kasong kriminal. Sinasaksak ni Lin Jikchang ang manggagawa dahil sa away sa konstruksyon. Ikaw, bilang abogado ng kanyang kalaban, nakamit niya ang suspendidong death penalty matapos ang laban. Pagkatapos lang ng hatol, sinakal ka niya at pinagbantaan. Hindi kita pahihintulutang maging multo sa buhay ko. Hindi ko akalain na mananakit siya sa kulungan. Itinaas ng second round moderation ang hatol at nag-apela siya. Bakit hindi mo iwasan ang kasong ito? Alam mo naman, itong kaso, malaki pa ring tinatakbo sa puso mo. Ang kasong ito, ako mismo ang gagawa. Wayway, ang laki ng pagkakataon. Hanggang sa muli. Kailan kinuha ni Attorney Fu ang kaso ng death row inmate? Gusto lang kitang makita. Totoo ba yan? Magkita na lang tayo sa korte. Ning Ruaway, kumusta ka? Magagaling na abogado sina Ati Ning at Ati Fu. Sino kaya ang mananalo sa labang ito? Mahirap masabi. Sa tingin ko si Fulu syempre, sa dami ng laban niya. Si Ning Ruaway naman, ilang taon nang hindi aktibo. Hindi naman pwedeng basta sabihin iyan. Hoy Yanshu, anong oras ka uuwi? Niluto ko paborito mo. Biglaan kaming may meeting. Huwag mo kong istorbohin. May bagong ebidensya ang hukom. Nakulong na si Lin Xichang noon. 3 beses na nakit sa mga preso. Walang kinalaman ito sa kaso. Hindi ibig sabihing planado ang krimen. Siyempre may kinalaman. Malubha ang antisocial behavior ni Lin Xichang. Mataas ang tsansang gumawa ulit ng krimen ng araw na namatay ang kliyente ko. Hindi ito krimen ng bugso ng damdamin. Ito ay pasadyang pagpatay. Hindi ako nagkakamali sa husgado. Pero ngayon si Ning Ruaway ang laman ng isip ko. Abogado ng nasasakdal, may sasabihin ka. Abogado, abogado. Sagipin mo ako, sagipin mo. Hindi ba tanggaling mo? Ah! Binabawi ko ang aking depensa. Ipinahayag ng hukuman na nagkasala si Lin Jiqiang ng pagpatay, sentensyang kamatayan. Parusang kamatayan. Ikaw ang may kasalanan nito, Iha. Kung hindi ka nakialam noon, nakalaya ako sa medikal na parol. Ngayon, gusto mo akong maparusahan ng kamatayan? Ang batas ay makatarungan. Ang masasama ay magbabayad din sa huli. Papatayin kita.
Fu Yangxiu. Bakit mo ako iniligtas? Naalala ko na ngayon. Ruwei, naaalala ko na. Siya ang nanakit sa'yo noon. Ako ang nagligtas sa'yo. Di ba? Nanalo ako sa kaso. Muntik na niya akong sakalin. Wei. Kami ni Attorney Fu. Kukunin mo ang kasong ito ngayon. Gusto mo talagang ipagtanggol siya. O para lang, sa mga plano mong sarili. Anong dahilan para kunin ang kaso para lang makita ako? Fu Yangxiu. Naaalala mo pa ba kung bakit ka naging abogado? Alam mo ba kung bakit kita napangasawa noon? Dahil noong araw na ipinagtanggol mo ako kay Lin Xichang. Akala ko, nakilala ko ang magiging tagapagtanggol ko habang buhay. Nakakalungkot. Ikaw pa ang pinakananakit sa akin. Wei. Nalaman ko lang, ikaw ang palaging minamahal ko. Natatakot lang talaga akong aminin. Si Jiang Yuning ay nasisilaw lang. At ikaw, ang ayaw kong mawala. Fu Yangxiu, ang murang-mura ng pagmamahal mo. 3 taon mo akong pinagwalang bahala. Nang malaman mong ako si Weiwei yan, saka mo lang ako bigla minahal. Kung ako'y mananatiling ning Ruwei habang buhay, hindi kaya ako mapapansin mo kailanman. Ning Ruowei, bakit mo sinira ang plano ko? Nagdiborsyo ako at napangasawa ang tanyag na abogado. Puno pa rin ng tagumpay ang buhay ko? Ako'y magiging taong kinaiinggitan ng lahat. Ngunit si Fu Yangxiu iyon. Hinabol ka ni Fu Yangxiu papuntang Beijing. Natalo pa sa kaso. Hindi. Hindi ko ito pinapayagan. Hindi ko papayagan. Upang makuha ka ni Brother Yanshu, kailangan niyang sirain siya. Ang kasong ito. Bakit ba sila ganito kabahala? Gusto kong ilagay ang kamera sa lalamunan mo. Pasensya na. Dahil ang personal kong buhay ay nakakaapekto sa firm. Anong pinagsasasabi mo? Salamat talaga sa pagbabalik mo. Ano ba talaga ang plano mo sa hinaharap? Hindi ka pwedeng laging umiwas. Tara na. Bakit ako magtatago? Gumamit talaga ng masamang paraan si Weiwei yan noon.
Pinakasalan mo ba si Fu Yangshu? Ginagawa mo ba itong pagbabalik para maghiganti sa kanya? Hindi ka ba minahal ni Fu Yangshu kailanman? Mga chismis lang ang lahat ng yan sa internet. Tapos na ang matrimonyo namin ni Fu Yanxiu. Hindi ako maglilinaw ng mga ganyang chismis. May mga taong sadyang gumagawa ng issue. Wala akong problema. Ipaglaban mo ang karapatan mo sa pamamaraan mo. Si Jiang Yuning ang nagpakalat ng balita, ikaw ba ang gumawa? Nagsasabi lang ako ng katotohanan. Katotohanan. Ang totoo, lasing ako't nakilala ang maling tao, 3 taon na ang nakaraan, ipinapanukala ang kasal bilang kabayaran. Walang kinalaman si Ruowei dito. Tama siya. Fu Yangshu, ikaw ay umibig sa kanya at sa kanya, tama? Habang mas minamahal mo siya, lalo kung gustong sirain siya. Tingnan mo iyan! Nalulunod na siya sa batikos ng madla. Siguro malungkot na siya ngayon. Pero bago ang lahat, akala mo sinadya niyang ikalat ang balita. Ako na ang sisirain mo. Mga lalaki, ang babaw ninyo. Tama? Paano ka naging ganito? Paano ako naging ganito ngayon? Hindi mo kasalanan. Paano mo pakakawalan si Ruowei? Makipagdalik ka sa akin. Baka kawalan ko siya. Gumalaw ka. Hindi maganda ang serbisyo para sa akin. Hindi ako masyadong madaldal. Hindi kita kayang hawakan. Ano? Eksakto. Mahal ko siya, matagal ko nang mahal si Ruowei. Basta takot lang ako na aminin ito. Fu Yangshu, paano mo nagawa? Hindi na siya ang dating. Ning Ruowei na laging naghihintay sa pag-uwi ko, naniniwala ako, kaya niyang protektahan ang sarili. Ngayon, kahit hindi niya ako kailangan, ipagtatanggol ko pa rin siya. Kamusta? Ruowei, biglaang nag-anunsyo si Fu Yangshu ng press conference. Gusto mo bang pumunta at manood? Ang press conference? Sa palagay mo ba'y tinutulungan niya si Jiang Yuning? Ano ang balak nilang dalawa na makasakit sa iyo? Ipadala mo sa akin ang address ng press conference. Titingnan ko na ngayon. Sige, ipapadala ko agad sa iyo. Una sa lahat, patawad sa pag-abala sa oras ninyong lahat. Abogado Fu, ayon sa mga chismis, third party si Wei Wian sa pag-aasawa ninyo. Totoo ba yon? May chismis ring napilitan kayong ikasal ni Wei Wian. Dinahas ni Wei Weian ang kama at binantaan ang mga bata. Totoo ba iyan? Huwag kayong mag-alala, ang mga chismis tungkol sa nakaraan, ipapaliwanag ko ng isa-isa dito. Una, ang pag-aasawa ko kay Ning Wei. Hindi kailanman naging panggagahasang pangyayari ito. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa kanya. Ruowei. Ruowei, pasensya na. Anong ginagawa niya para humingi ng tawad?
Una, ang screenshot mula sa surveillance. Galing ito sa surveillance ng hotel 3 taon na ang nakalipas. Lasing ako at nawalan ng malay. Si Ruowei ang nagtulak sa akin papasok ng elevator. Pangalawa, ang dokumentong report. Ito ang medical report ng ospital. Patunay na unang beses niya iyon ng gabing iyon. Pangatlo, ang talaan ng chat. Nakipag-chat ako sa kanya paggising ko. Ako ang bahala sa pagpapakasal. 3 taon akong kasal kay Ruowei. Hindi responsibilidad ng isang nobya. Malupit na pagwawalang pansin. Kahit pa sa kanyang unang pag-ibig na si Jiang Yuning. Iniwan si Ruowei na may sakit sa kalsada. Itinapon sa restaurant, hindi makagalaw matapos mapaso. At ano ang ginagawa ko? Halatang halata na. Ang sinasabing sugat ni Jiang Yuning, 1 minutong pagkaantala sa pagpapagamot. Malapit nang gumaling ang sugat. Ngunit malupit kong iniwan si Ruowei. Ji-Fu, kayo at si Binibini Ning ang pinakamagaling na abogado sa industriya. Binibining Jiang Yuning, kilalang pianistang sikat sa Pilipinas at ibang bansa. Ang sinasabi mo ay gustong mong ipahiwatig. Kasalanan ninyong dalawa ni Jiang Yuning ang lahat. Si Binibini Ning Ruowei ay inosenteng biktima, hindi ba? Oo, nabigo ako sa kanya. Suka, iniwan ni Fu Yangshuo ang asawa para sa isang mapagkunwaring babae. Ano ba ang pagpapanggap ni Jiang Yuning na mahina? Pamumula lang ng daliri ang drama niya. Nakakahiyang magpanggap para agawin ang asawa ng iba. 3 taong nanilbihan si Weiwei Yan bilang katulong niya. Ni hindi niya alam na abogado pala siya. Itinatago lang niya. Huwag kang magpaliko ng usapan. Wala namang kasalanan ng mga yun. Naman, kung ayaw sabihin ni Weiwei Yan, bakit di magsalita si Fu Yangshuo? Si Jiang Yuning ang kabit na nanghihimasok sa pagsasama ng iba. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Attorney Fu, alam mo ang katotohanan. Ano ang epekto nito sa reputasyon ng tanggapan? Tumindig ka na at linawin ang lahat. Pag-ibig ba to o pagsisisi? Wala akong karapatang magsabi ng pag-ibig. Dahil alam kong hindi ako mapapatawad ni Ruowei. Binibining Ruowei, tinatanggap mo ba ang paumanhin ni Ji-Fu? Ang relasyon ni Weiwei kina Binibini Fu at Binibini Jiang. Lumantad na ba kayo? Attorney Ning, may mensahe ba kayo sa amin? Ruowei, ako ay. Inilinaw ko na para sa iyo. Kaya naman, Ginoong Fu. Dapat ba akong magpasalamat? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Sa ating maling pag-aasawa. Sa totoo lang, palagi mo akong nasasaktan. Si Jiang Yuning ay isang patalim lamang. Hindi mo pwedeng saksakin ang sarili mo. Hinawakan mo at ako ang sinaksak. Kaya huwag mong isiping sapat ang presscon. Nagpaliwanag para sa akin. May utang ako sa'yo. Wala kang utang sa akin. Ruowei, ako ay. Ngunit marami kang utang sa akin. 3 taon na kasal. Lahat ng pagmamahal ko sa'yo. Lahat ng pag-asa. Unti-unting pinatay mo ang lahat. Hindi kita agad-agad pinagsawaan. Sa bawat araw na lumilipas unobaas 645 araw ng pagwawalang bahala, 79 na butil ng Buddha ang isinauli mo. Ako lang ang buhay na nakatayo sa harap mo. Di makapantay sa larawan ni Jiang Yuning. Kaya ganap kong isinuko ka na. Nagkamali ako. Kasalanan ko. Kaya nagtaka ako. Nabuhay ka na sa pangarap mong buhay. Bumalik na rin si Jiang Yuning sa piling mo. Ngunit bakit ka bumalik? Dahil ngayon ko lang nalaman. Sa katunayan, matagal na kitang minamahal, Ruowei. Natatakot akong aminin ito. Talagang umiibig na ako sa'yo. Hindi nakakahiya ang umibig sa akin. Hindi ba karapat dapat mahalin si Ning Ruowei na may bahay? Ako. Si Weiwei Yan ang iyong kaaway. Wala siyang nagawa para sa'yo. Pero si Ning Ruowei ang asawa mo. Siya ang nag-aalaga sa'yo. Mahal kita. Pero dahil lang wala siyang trabaho,
Walang mga kaibigan. Kahit ikaw, ayaw aminin na mahal mo siya. Hindi ko ginawa. Attorney Fu. Masyadong mura ang pagmamahal mo. Tinawagan mo ako. Attorney Fu. Ruobei, bakit? Bakit hindi mo sinabing ikaw pala si Weiwei yan? Kung sinabi mo sana kaagad. Ruobei. Ruobei. Wala ka bang pakialam sa mga sinasabi ko? 3 taong pagsasama, sa press conference wala akong itinatago. Kakakumpiyansa mo. Fu Yangxiu, sagutin mo ang tawag. Sagutin mo ang tawag. Jiang Yuning, nababaliw ka na ba? Upang gambalain si Wei Wian. Ngayon, binabatikos ka na ng buong internet. Nakansela ang tour. Lahat ng endorsements na wala, pati mga sponsor umurong na. Nasiyahan ka na ba? Hindi mahal ni Fu Yangxiu, Sining Ruowei. Mahal niya ako. Ako na ang bahala. Anong problema? Bakit hindi naghintay ng diborsyo kung mahal ka? Pinipilit ang pandaraya sa pag-aasawa kasi hindi niya naisip ang diborsyo. Ikaw ba talaga ang mahal ni na Jiang Yuning at Fu Yangxiu? Tunay bang mahal ka ni Fu Yangxiu? Dahil hindi niya naisip ang diborsyo. Imposible yun. Sino yun? Sino yun? Ikaw ang gumawa, di ba? Magandang ideya. Ngayong tapos na ako, huwag mo nang isipin yon. Hindi ka naapektuhan ng gagong yon. Mabuti naman. But, Lahat ay nasa nakaraan na. maghahanap ka na ba ng bagong relasyon? Anong hiningi ko para sa iba? Alam mo naman, marami na talagang lihim na humahanga sa'yo. Tatanggapin ko ang bagong pag-ibig. Hindi ganon kalaki ang impluensya ni Fu Yangxiu sa akin. Talaga? Masaya naman kung ganon. Oo, napakagaling ni Ruowei. Ang mga lalaking nanligaw sa kanya ay pila hanggang France. Ako lang ang tangang ganito. Nakuha ko pero di alam pahalagahan. Bakit ang saya-saya mo? Sige, sa totoo lang. Ruowei, Bakit nandito ka? alam ko ng gabing yon ang dahilan. Niloko mo akong pirmahan ang divorce agreement ng lasing ako. Manloloko. Ayaw mo ba talaga? Yan ang sinabi ko nung isang gabi. Basta pipirmahan mo ito. Makakasama mo na si Jiang Yuning magpakailanman. Hindi ako pumunta rito para dito. Bakit ka nandito? Noong tayo pa ay magkasama, hindi kita naging mabuti. Ngayon hiwalay na tayo. Pwede ba tayong kumain ng sabay? Wala akong oras para kumain kasama mo. Isang pagkain lang, huwag kang mag-alala. Hindi na kita aabalahin pa. Hindi ba't sabi ko gusto kitang ilibre? Pwede bang samahan mo siya? Ayos lang, wala akong problema. Sige. Parang binubudburan mo ng asin ang sugat ko. Ruowei. Ruowei. Anong gusto mong kainin? Naiintindihan ko.
Bigyan mo naman ako. Ipag-order ko ang paborito ni Ruowei. Ati, Fu. Hindi mo ba alam ang paboritong pagkain ni Ruowei? Paano ko naman hindi malalaman? Siyempre alam ko. Sige, ikaw na ang mag-order. Bigyan mo ako ng mandarin fish. Ayaw ni Wei yan, ng isda. Para sa akin iyon. At dagdagan mo ng sweet and sour pork chops. Ayaw din ni Wei yan, ng matatamis. Ako rin ang order nito. At kumuha ka ng beef cumin. Para sa sarili mo na naman ba ito? Ako. Ruowei. Ruowei, ano ang gusto mong kainin? Ikaw na ang magsabi. Titiyakin kong isusulat ko. May mga paborito kay Jiang Yuning. Sinabi niya sa'yo. O ikaw mismo ang nagsulat habang nagkakasundo. Ako ang naglista. Attorney Fu, alam mo ba? Noong birthday party ni Jiang Yuning. Nasa phone album mo ako. Pati sa memo. Maraming detalye kay Jiang Yuning. Sa sandaling iyon, naisip ko. Kung mahal pa kita, gaano kaya kasakit? Ruowei, Kasintulad ng madaganan ng truck. Parang pagkagat ng oso. Parang pagkatadtad ng manyak. Hindi lang sakit, kundi kahihiyan. Ikaw ay nagdiwang, habang ako, naging katatawanan at awa ng lahat. excuse me. Pero wala na akong pagmamahal. Naisip ko, ang pag-ibig mo, malupit na pag-ibig. Gusto kong makita sa 1 buwan. 3 buwan. 1 taon, 3 taon. Maitatagal pa ba ng panghabang buhay? Pero di ko inakalang 10 araw lang pala. Ruowei. Nangako kang darating sa hapunan para paghigantihan ako, di ba? Tama yan, Fu Yangshu. Bakit sa tingin mo ay hindi kita mahal? Isinasaalang-alang ko pa rin ang nararamdaman mo. Minahal kita noon. Kasalanan ko ang lahat. Hindi na. Hiwalay na tayo. Paulit-ulit kang nagpapakita sa harap ko. Para lang mapansin. Ikaw ang may gusto nito. Ako ang may kagustuhan nito. Sarili kong pasya ang lahat ng to. Paumanhin. Kakain ka pa ba? Kumain. O ikaw ang lumapit. Palang palahilig ni Ruowei ang mga pagkain na to. Waiter. Tianlu, mag-ingat ka. Ayos ka lang ba? Tianlu, mag-ingat ka. Okay ka lang ba? Okay lang, wala yon. Naapoy lang ang kamay ko. Konting kirot. Kailangan mong mag-ingat. Abogado ka ba? Kung masusunog ka ng ganito, maaapektuhan ang kaso. Huwag kang mag-alala. Alam ko. Mag-iingat na ako sa susunod. Ruowei. Nasaktan ako. Bakit ako hinahanap mo kung nasaktan ka? Magpa-ospital ka. Ruowei ako. Vivi, medyo mapula yata. Halika, dadalhin kita sa ospital. Tara na. Oo nga pala, nakalimutan kong itanong kay Attorney Fu. Ngayon ko lang lubos na naunawaan ang nararamdaman mo noon. Nagkamali ako. Naway maging masaya ka. Huwag mo akong pagpalain. Dapat kong diaphragmay.
Ruwei. Ruwei. Jiang Yuning, ano bang ginagawa mo? Magandang araw. Ang tinawagan mong numero. Jiang Yuning. Jiang Yuning. Nagsinungaling ka na naman sa Kung hindi, gusto mo bang pumunta at bisitahin ako? itinraidor mo ako. Yan, Ryu. Sinabi kong akin ka. Walang makakaagaw sa iyo. Jiang Yuning. Bukas, malalaman ng buong mundo. Ako, ang huling pagpili mo. Abogadong Weiwei yan. Ano masasabi mo sa unang pag-ibig ng asawa mo? Magpakonsulta kayo sa optalmologo mula sa anggulo ng litrato. Dumilat ang mga mata ni Attorney Fu, halatang walang malay. Pero wala akong kinalaman diyan. Honey, miss mo agad ako? Binura agad ni Jiang Yuning yung picture. Kakasuhan kita ng panggagamot at defamation, paglabag sa karapatan ng larawan. Yan, Shu. Bakit ang sama mo sa akin? Kagabi naman, nagbayad ba tayo? Huwag mo na ngang banggitin sa akin. Kung hindi mo ako tinoyo kagabi. Paano mangyayari yon? Recording pen. Fuyang Shu, kinakausap mo ako. Nagre-record ka? Baliw ka ba? Dahil lang sa cutie na yun. Sumbat ka pa ng isa? Ikukulong kita habang buhay. Tapusin mo pagpiano mo sa kulungan. Yan, Shu. Nakalimutan mo na ba? Dati, mahal na mahal mo ako. Jiang Yuning, huwag kang ngang magpanggap inosente. Di ba't iniwan mo ako kasi mahirap ako noon? Iniwan mo ako para Ano ng balita? Hindi mo ba nakita? Ang personal na account ni Fu Yangshu, kakalabas lang ng pahayag na kusa raw gumawa ng maling impormasyon si Jiang Yuning. Tapos na ang forensic. Handa ka sa legal na pananagutan. Mabagsik siya. Parang tinulungan kanyang mailabas galit mo. Tulungan mo ako. Malinaw na pinaglalaban lang niya ang reputasyon, ayusin ang gulo. Yanshu, paano mo natitiis? Ginamit lang ng babae para sa papuri. Astiga, Weiwei. May ganito kang ugali na kayang magpakawala. Masyado nang magaling haha. Wei, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Ano? Kung sakali, kung gusto mong magsimula ng bagong relasyon, pwede ba akong isipin mo? Ha? Anong sinabi mo? Baka hindi mo napansin noong una kitang makita. Nahulog na ako sa'yo. Ako. Ay, hindi. Hindi kailangang sagutin mo ako ngayon. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon, okay? Si. Ruowei, makikiraan po. Ang mga taong kasama kita, hindi kita inalagaan ng maayos, iyon ang unang pagkakamali ko. Sapat na ba yan? Marami akong ginagawa.
Wala akong oras para sa mga pakunwaring salitang ito. Kitang-kita kong nahulog ako sa iyo, pero takot akong aminin. Ikalawang pagkakamali yon. Nang bumalik si Jiang Yuning, hinayaan kong saktan ka niya. Ikatlong pagkakamali yon. Pero mahal kita. Talagang mahal na mahal kita. Unti-unti mo nang napasok ang buhay ko. Ruowei, maaari mo ba akong patawarin? Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Naalala ko pa noong mawala ang butil ng Buddha na yon. Naghanap ako ng matagal sa bahay. Sa wakas, nakita ko rin. Ruowei, minsan ay sinabi mo, kahit anong pagkakamali ang gawin ko. Kunin ko lang ang butil at hanapin ka, papatawarin mo ako. At kung magagalit ako sa iyo sa hinaharap, kailangan mong ibalik sa akin ang isa. Ngunit kung maibabalik mo lahat, hindi na kita kakausapin kailanman. Nananatili pa bang may bisa ang pangakong iyon? Ikaw ang huling pag-asa ko. Fu Yangxiu. Ruowei, ito ang liham ko para sa'yo. Pwede mo bang tingnan? Isang beses lang, pwede ba? Fu Yangxiu. Yung huling beses na paulit-ulit mong ginawa. Kabili-bili ba? Ruowei, wala na talaga akong ibang paraan. Pag alis mo, doon ko lang nalaman, hindi ko talaga kayang iwan ka. Ang huling pagmamahal ni Attorney Fu mas mura pa sa aso. Ganoon ba? Hindi mo alam. Basta alam mo. Hindi mo na ako aabalahin ngayon. Ruowei, galit ka lang. Mahal mo pa rin ako. Alam kong mahal mo pa rin ako, di ba? Tama ka. Ruowei, eto, nakita ko ang huli. Sa tingin mo tinutulungan ako ng Diyos. Ayaw nitong maghiwalay tayo. Bakit si Ning Ruowei? Bakit napakaraming pagmamahal ni Fu Yangxiu sa'yo? Pwede mo ba ako patawarin ulit? Saan mo ito nakita? Nahulog sa sala, di mo makita kahit anong hanap mo. Kinalkal ko kahapon buong ilalim ng sofa. Nandun sa sulok. Ruowei, ito ang tadhana natin. Di pa tapos ang relasyon natin. Nangako ka sa akin, di ba? Patawarin mo na ako. Fu Yangxiu, ang kapal ng mukha mo. Ngayon hawak mo at nagmamakaawa sa akin. Nakalimutan mong kayabang-yabaang mo noon. May nararamdaman ba ako sa'yo? Ning Ruowei, agawin mo lalaki ko at mamatay ka. Ruowei, mag-ingat ka. Ruowei, mag-ingat ka. Fu Yangxiu. Yanshu. 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 Kumusta ka na? Huwag mo akong takutin. Huwag mo akong hawakan. Yanshu. Ang Buddha bayad ko. Ruowei, pulutin mo, pakiusap. Pakiusap. Abogado Fu. Huli na. Hindi. Malinaw mong pinigilan ito. Bakit hindi mo ito tanggapin? Ang pagmamahal na minsang hinangad ko. Hindi ko na ito makuha. Ngayon kayang-kaya kong abutin. Ayaw ko na nito. Ning Ruowei, bakit mo ganito tratuhin si Yanshu? Yanshu. Yanshu. Nakita mo ba? Ako lang ang tunay na nagmamahal sa'yo. Ako lang ang totoong nagmamahal sa'yo. Pero ang minamahal ko ay si Ruowei. Yanshu. Dati buong puso ni Jiang Yuning ang nasayo. Ngayon lahat ng kabutihan ay nasa akin. Ramdam mo na ba ngayon? Fu Yangxiu. Hindi na kita mahal. Wala ka ng bihisan para patawarin kita. Mula ngayon, hindi na tayo muling magkikita pa. Ang mga nagtaksil sa tunay na pag-ibig, nararapat lunukin ang 10,000 karayo. Noong una, may tunay na pag-ibig sa piling ko. Ngunit hindi ko ito iningatan.
Huwag mong hintayin mawala bago pagsisihan. Pinakamasidhing pighati sa mundo ito. Sana bigyan pa ako ng Panginoon ng pagkakataon. Sasabihin ko sa kanya, mahal kita, kung kailangang lagyan ng takdang panahon. Sana ganito. 10,000 taon.